Hi guys, nagawan ko na to ng video pero ulitin ko na lang kasi I felt like kalat-kalat ako nung ginawa ko yung video while I did it in Singapore kasi nabili ko tong mga perfumes na to nung nasa Singapore kami. And this is the Amouage perfumes. Perfumes kasi ang dami kong nabili. So originally, nag-aamoy-amoy ako sa Francis Kurkdjian Dijan. Pero kasi sa tapat nun, merong Amouage na naka-display. And so, nag-amoy muna ako sa Amouage. Originally, ang gusto kong amuyin lang is yung Amouage Guidance 46, yung bagong lumabas na guidance. Kasi meron ako nung OG, yung unang lumabas na Amouage Guidance. And it just so happened na yung SA na nagtatrabaho doon, hello Just Tony, is Filipino. And he's been with the company, I think, or at least in Singapore for 14 years. Bago tayo tumalon sa mga perfumes, gusto ko munang i-share na na-appreciate ko yung galing ni Just Tony sa perfumes. I think ito yung first time na naka-experience ako ng SA na nag-assist sa akin na pinaamoy iba-iba yung mga hawak niyang bottles na hindi siya tumingin sa notes. Hindi siya tumingin sa cellphone, hindi siya tumingin sa likod ng box. Alam niya yung mga notes ng mga perfumes. And sobrang enjoyable, sobrang ganda nung interaction ko with him na I ended up buying 4 bottles. Kasi sobrang galing niya guys. Hindi siya pushy. Napansin niya kasi na mahilig ako sa perfume. Napansin niya na medyo may alam ako sa perfume. So, ang sarap ng ganong kausap. I'm not saying lahat, pero kasi dito sa Pilipinas, as mina nating female na mahilig sa perfume, yung mga experience ko, hindi lahat guys hindi lahat, pero karamihan, pag lalaki yung nag-a-assist sa akin and na-notice nila na marami akong tanong, medyo maalam ako sa perfume, parang naiinis sila. Naiinis sila na kailangan nilang i-explain sa akin bakit may naaamoy akong ganito, bakit anong note to, bakit ganyan. Parang naiinis sila, parang gusto nila magbenta lang. Hindi lahat guys, pero ang daming ganon na nasanay na akong pagbibili ako ng perfume, ako na lang yung nagre-research mag-isa, ako lang yung naghihimay ng perfume, iniintindi ko yung perfume mag-isa. Yung experience ko nung inaamoy ko yung mga perfumes, Amouage perfumes, with Just Tony sa Singapore, sobrang pleasant. Kasi para kang nakikipagkwentuhan sa taong kaparehas mo, maalam sa notes. Alam mo yun, nasasagot niya yung mga tanong ko, mahilig sa perfumes. Kada may tanong ako, bakit ganito yung amoy, ano yon, na-explain niya. And nakakatuwa kasi marami pa akong natutunan sa kanya. Sobrang ganda talaga na experience ko. So, i-share ko sa inyo yung mga perfumes na nabili ko. I hope maalala ko pa yung mga amoy nila kasi sabi ko nga, nagawan ko na to ng review. Nung nasa Singapore kami kasi sabi ko, gagawin ko na yung review para hindi ko makalimutan. Pero sobrang saya ko, sobrang pleasant yung experience na I felt like kalat-kalat ako nung ginawa ko yung video na yon. Hindi ko pa nabubuksan yung mga boxes ko guys, yung mga perfumes ko. Hindi pa to talaga yung review ng perfumes. Gagawan ko sila ng separate na review today, parang introduction lang dito sa mga perfumes na nabili ko. So, dun muna tayo sa Guidance 46. When I smelled Guidance 46, ang masasabi ko lang is, kung wala pa kayo nung Guidance na OG, and dito kayo sa Pilipinas, unahin yung bilihin si Guidance 46. Yes, mas maganda siya, mas lighter siya, pero sa dry down, halos parehas lang sila ni Guidance na OG. Siguro mas creamier lang talaga si Guidance na OG. Parang napansin ko doon sa Guidance 46, sa naalala ko guys medyo mas muskier siya, and mas parang ma-vanilla pa. Pero iba yung creaminess talaga ni OG. Kung meron na kayo nung OG, which agree naman si Just Tony sa akin, parehas kami, na kung meron na kayo nung OG, hindi mo na kailangan nung 46. Pwede sigurong haluan mo na lang si OG ng muskier na perfume or to me, ng medyo ma-vanilla pa na perfume para medyo maging amoy Guidance 46 siya. Parang redundant na kung magkakaroon ka pa ng 46 kung meron ka na nung OG. Kaya dun sa mga wala pa nung Guidance na OG, unahin nyo yung 46. Mas wearable siya, mas madali siyang gamitin. So, dito na tayo sa mga perfumes. Hopefully, maalala ko pa nga yung mga amoy nila. Pero introduction lang naman to guys So, unahin natin muna etong si Guidance na Existence. Sabi ko sa inyo, hindi ko pa sila bubuksan guys kasi nga gagawan ko sila ng separate na review. Si Guidance Existence, hopefully nga tama pa yung mga naaalala ko.
Kung gusto ninyo si Balaya, medyo nasa ganun siyang line. Pero mas maganda to, guys. Guys, mas maganda to. Mas maganda siya kay Balaya. Mas maganda yung timpla niya, pero nasa ganun siyang dating. Ang fresh niya, guys. Ako to. Mas para sa akin to, pang everyday siya. Ito namang isa is si Amouage na Love Delight. So, ito, may pagka-gourmand tong Love Delight. Pag tumatagal siya, sa naalala ko, medyo tatamis siya kasi meron siyang vanilla, meron siyang cacao, meron siyang cinnamon. So may pagka parang powdery, warm, spicy. Pero at the same time, wearable siya. May rum din siya sa dry down. Candied ginger siya, guys, na meron siyang parang creamy vanilla or sweet vanilla cocoa rum sa dry down. Pero hindi siya yung sobrang gourmand na gourmand. Pero hindi ko pa siya natatry sa skin ko. So, tignan natin, guys. Eto, tandang-tanda ko to kasi hindi ko to in-expect na magugustuhan ko. So, this is the Honor. And meron tong variant na panglalaki din. Marami daw bumibili nito for wedding. Kasi white floral siya, guys. So, sa unang spray mo, kasi sa paper ko lang siya na-spray, no? Oo nga, parang malinis na white florals. Pero pag tumatagal siya, guys, paganda siya ng paganda. To the point na, ang naisip ko sa kanya is actually evening event na naka-white lahat. Pag ako gagamit, ang naiisip ko, nakataksido ako na white. Yun yung napipicture ko sa amoy nitong Amouage Honor. Pero syempre, bagay din siya sa bride kasi nga white floral siya. Pero ang ganda, guys, hindi siya yung, well, meron siyang amoy simbahan sa unang dating kasi nga white florals. Pero antayin yung tumagal siya, guys, sa skin. Hindi siya yung parang basic lang na simpleng white florals. Ang ganda niya. Last is itong Jubilation for Men. Kasi originally, may free dapat ako na perfume. And ang pagpipilian dun sa free na perfume is itong Jubilation or itong gold na pambabae. And dahil nagustuhan ko yung Jubilation para naman sa husband ko, binili ko siya. This is a fresh na perfume pang lalaki. Ang ganda niya, lalo na pag summertime. Nabasa ko sa mga reviews, maraming nagko-complain na medyo mahina yung Jubilation for men, which is okay lang sa akin. Kasi dito sa Pilipinas, gusto ko ng fresh lang and light. Ayoko ng sobrang matapang na perfume, lalo na pag sa husband ko, pag mainit yung weather. Last is itong free. Nakalagay pa nga, tester, not for sale. Free siya, guys. Full bottle na free siya. And this is the gold. Amoy ako ng amoy dito. Nung nandun pa ako sa Amouage, sabi ko, meron akong perfume na kaamoy nito. This is a powdery perfume. Ang ganda ng backstory nitong perfume na to. Alam nyo kasi, ayan tayo eh. Hindi ako nagva-vlog pag nasa labas. Hindi ko gawain yon. Pero eto yung mga moments na sayang. Sana na-record ko yung interaction ko with Justoni. Kasi the way he talks about the brand, yung mga backstories ng mga perfumes, nasa isip ko siya pero hindi ko siya ma-share kasi baka magkamali ako, guys. Sana na-record ko. Kasi like for example, eto, sabi niya, hindi to binibenta before, pinangre-regalo lang siya. Until marami nang na-curious, gusto nila magkaroon nitong bottle. Paano makakuha nitong bottle na to? So para sa akin, kaamoy niya si Prada Infusion de Iris, etong gold, pero mas pina-elegant, mas pinaganda. So kung gusto mo si Infusion de Iris as parang pang everyday mo na perfume, eto yung medyo girl boss ka na. Medyo mas madam ka na ng konti. And even though powdery siya, hindi siya mature, guys. Kasi kung naamoy niya na si Infusion de Iris, hindi rin siya mature na klase ng powdery na perfume. Medyo parang sweet baby powder perfume siya. So, ayan na, guys, yung mga nabili ko and experience ko nung nasa Amouage na store ako sa Singapore. Gagawan ko ng review to isa-isa because ang ganda nitong brand na to. Alam nyo, nung time na nasa Amouage ako and inaamoy ko tong mga perfumes, sa dami ng mga perfumes ko, guys, sa quality nitong Amouage na perfume, alam nyo, iniisip ko, kahit, wag naman sana, no, pero kahit, alam nyo, kahit mawala yung mga perfumes na meron ako, basta meron ako nitong Amouage, I'm good na. Ganun kaganda yung experience ko o yung naamoy ko nung time na nasa Amouage ako na store. Even now, tinitignan ko tong mga bottles ko. I'm not saying this kasi mahal yung mga perfumes, mahal tong brand na to, pero talaga ang ganda ng quality nitong perfume na to. And Middle Eastern tong brand na to. This is founded in Oman and karamihan, di naman lahat, karamihan sa mga Middle Eastern na perfume, hindi maganda yung blend niya sa skin ko. Hindi ko rin gusto yung amoy niya. Parang it's overwhelming, it's too much.
Actually, yung Amouage na OG, medyo ganun yung experience ko sa kanya. Nakakalunod yung notes niya, pero not as bad as nung ibang mga Middle Eastern na perfumes na natatry ko. Etong ibang mga nabili ko from Amouage, ang ganda guys. Ang ganda ng timpla niya. Parang pagdating kasi sa Middle Eastern na brand, medyo hit or miss yung dating niya sa akin. So, I'm so happy with this scents. Ito sa Pilipinas, parang hindi ako sure kung papasok tong brand na to. Although, may mga ibang mga Middle Eastern brand naman na pumasok na dito sa atin. So, tignan natin guys. Ayan na guys, yung mga perfumes na nabili ko dito sa Amouage. And hopefully na-share ko sa inyo ng mabuti, quickly, yung mga scents nito. Thank you, Justoni, for helping me find and smell all these perfumes. And abangan nyo guys yung pag-review ko isa-isa ng mga perfumes or mga bottles na to.